Angelina's point of view. Gaya na isang gabi, naglatag muli ako ng tutulugan ko sa sahig. Nakahiga na sa Benedicto at sa tingin ko ay tulog na siya dahil sa mahina niyang paghilik. Dahan-dahan ang bawat galaw na ginawa ko para hindi siya magising. Baka kasi magalit na naman siya at ako na naman ang pagbuntunan ng galit na yon. Medyo payapa sa pagitan naming dalawa kaya ayaw ko masira yon. Bakapal-kapal naman ang kumot na nilatag ko. Bago nahiga ay nag-take na muna ako ng gamot para hindi na tumuloy ang sipon ko. Mahirap na talagang magkasakit, lalo na kung sarili ko lang din ang aasahan ko. Nagdasal na muna ako bago mahiga. Sobrang nagpapasalamat ako dahil dumating si Nana sa buhay ko. Ang kakulangan ni Benedicto ay napupunan nila. Hanggang kailan ay hindi ko alam. Basta't nagpapasalamat ako sa lahat ng ginagawa nila para sa akin. 3:00 ng madaling araw nang bigla akong ginaw na ginaw. Kahit na anong yakap ko sa sarili ko't siksik sa kumot, hindi pa rin nawalang lamig na nararamdaman ko. Pero isang nakakalamig na titig lang ang tunay ng pagising sa akin. Bumalikwas ako nang makitang nakatayo sa paanan ng kama si Benedicto. Sa tulong na iniwan kong side lamp, na bukas ay naaninag namin ng isa't isa. "Sino nagsabi sa'yo na matulog ka dyan?" Tanong niya sa walang emosyong tono. Walang kahit na anong damdamin maging sa mga matang nakatitig sa akin. Kailan pa kaya siya gising? Ay, hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Wala naman siyang sinabi na bawal ako matulog sa kama katabi niya. Inassume ko lang na ayaw niya dahil ayaw niya nga sa akin. Tumayo siya kaya tumayo na rin ako. Medyo masakit ang katawan ko pero binaliwala ko yon. "Saan ka pupunta?" Tanong ko nang humakbang siya palapit sa pinto. Tumigil naman siya pero hindi niya ako nilingon. "May tatapusin pa akong trabaho. Matulog ka ulit." Ani at umalis na nang walang lingon likod. Napanguso ako na pabaling sa kama. Maaga pa nga't inaantok pa ako. Idagdag pa na medyo masamang pakiramdam ko. Tinungo kong pinanggalingan ni Benedicto. Nahiga ako sa pwestong iniwan niya. Nakatulog sa nilalamig kong pakiramdam ang init na dulot na pinanggalingan niyang higaan. Mukhang hindi pa naman matagal na nagising siya dahil mainit-init pa ang kumot. Kahit ang amoy niya ay nakakagaan ng pakiramdam ko. Naiwan kasi ang pabango niya doon. Niyakap kong sarili ko habang pinipikit ang mga mata. Sinusubukan ko makatulog ulit. Pero hindi na ako makatulog. Muli nang muli akong bumangon. Umusod pa upo. Sinandal ang likod sa headrest ng kama. Kuminang sa dim na paligid ng singsing na binigay ni Nana sa akin. Napangiti ako, tinipo yon. Ano kaya magiging reaksyon ni Benedicto kapag nakita niya to? Nakagat kong ibabang labi ko. Siguradong magagalit siya. So what? Hindi naman siyang nagbigay nito sa akin. Bumangon ako ng 4:00 ng umaga. Mainit ang pakiramdam ng katawan ko. Pero nang i-check ko gamit ang thermometer ay wala naman akong lagnat. Sa loob yata talaga ang init ko. Pumunta ako sa kusina para magtimpla ng tsaa. Nagdahan-dahan ako dahil tulog pa sila Nanay Saling. 5:00 pa sila gumigising at nagpe-prepare ng breakfast. Gusto ko sanang ako nang magluto pero sigurado ako magpapagalitan lang ako. Nakaplano na rin kung anong lulutuin kaya hindi ko rin alam kung anong menu sa araw na yon. Habang humihigop ng tsaa ay biglang dumating si Benedicto sa kusina. Nagkatinginan kami. Nagulat din siya na nandun ako. Akala niya siguro natutulog pa talaga ako. "Gusto mo ng kape?" Tanong ko, tumayo para kuhanan sana siya ng tasa. "Wag na, kukuha na lang ako ng tubig." Sabi niya at kagad pumunta sa refrigerator at kumuha ng bottled water. Inignore na naman ako pagkatapos nun. Napanguso kong bumalik sa kinaupuan ko. Hindi na ako nagsalita nang muli siyang umalis na lang tubig. Pagkatapos ko magtsaa at mahugasan ng ginamit na tasa ay pumanik na muli ako. Niligo kong init na pakiramdam ko. Dahil maaga pa, ay muli kong hinarap ang pinipinta ko. Tama si Benedicto. Ang ipinipinta ko ay ang damdamin ko matagal nang nakatago. Kinakatawan nito ang nararamdaman ko para sa kanya. Ako ang babaeng laging nakamasid sa kanya kahit hindi niya ako nililingon. Lagi ako nakatingin sa kanya kahit nalikuran na lang niya ang nakikita ng mga mata ko. Masasabi mo ng stalker na ako dahil mula pa noon nandun na ako, hindi niya lang napapansin. Natawa ko sa sarili pero hindi ko yun naaminin sa kanya. Dahil alam ko na pagtatawanan niya lang ako, iinsultuhin. Nataranta ako nang biglang pumasok siya sa kwarto. Nagkatinginan kami nang bigla kong ilihis ang ipinipinta ko palayo sa paningin niya. Hindi naman siya nagsalita. Nagtuloy-tuloy siya sa banyo. Alam ko magpe-prepare na rin siya para pumasok sa opisina. Dahil basa pang pintura, hinayaan ko yung matuyo. Pwesto ko lang yun hindi kitang mga mata ni Benedicto. Nakaharap ang painting sa dingding dahil nasa banyo pa siya. Ay mabilis ako nagbihis.
Nang makalabas siya sa banyo, siya na rin ang paglabas ko sa kwarto. Sinadya ko yon dahil ayaw ko magkasama kaming dalawa lang sa loob. Hanggat maaari gusto kong iwasan kami magkasabay. Naghintay na lang ako sa sala. Ang aga pa kaya hindi na bumaba sila Nana. Si Nanay Saling naman ay abala na sa kusina. Hindi ka ba kakain, Angelina? Tanong ni Nanay Saling nang puntahan ako sa sala. Okay na po ako, Nay. Nagtsaa na po ako at may tinapay. Sagot ko, nag-toast na rin ako kanina ng isang slice ng tinapay. Ewan ko lang kay Benedicto kung kakain pa. Naulinagan ko kasi kagabi na maaga sila ni Clarence dahil may breakfast meeting. Napatayo ako nang bumaba si Benedicto. Bihis na siya. Hindi na siya nagpaalam at mabilis na naglakad paalis ng bahay. Nakasunod lang ako sa kanya. Bigla ako nahiya nang bigla niya akong lingunin. Mukhang hindi ako pwedeng sumabay dahil siya para bang sinasabi ng titig niya na wag akong sumama. Imbis na sumakay ay lumiko ako. Buti na lang at maaga ako nakapag-prepare. Kahit na maglakad ako, ay may oras pa ako at hindi malilate. Anong ginagawa mo? Napatigil ako na magsalita siya. Muli akong humarap. Hindi pa pala siya sumasakay. Yumuko ako. See you sa trabaho, sabi ko. Tatalikod na sana ako na magsalita siyang muli. Sumakay ka, sasama ka sa pupuntahan namin. Ani at nahulog ang pangako. Sumakay ka. Sumama ka sa amin, ulit niya. Bakit? Sumakay ka na, Angelina. Malilit na tayo. Iritado niyang sabi. Kaya napabalik ako na mabilis sa sakyan. Naguguluhan pa rin kung bakit kailangan ako sumama. Sumama nga ako sa kanila. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangan ako sumama. Wala naman ako makuhang paliwanag mula kay Benedicto. Busy ang mga mata niya sa pagbabasa ng kung ano-anong dokumento. Dahil doon ay pinagsalikop ko ang mga kamay ko. Naglaro mga daliri ko habang nakapatong sa mga hita ko. Bakit suot mong singsing ni Nana? Nagulat ako nang bigla niyang hawakan ng kamay ko tinila. Tinignan niya mabuti ang daliri ko. Pilit ko hinihilang kamay ko pero nalisik lang mga mata niya sa akin. Binigay niya po sa akin, sagot ko. Bigla niyang binitawan ng kamay ko at biglang nagdilim ang aura ng mukha niya. Ewan ko kung bakit tayo kong alamin. Huwag mo na lang suotin, bigla niyang sabi. Madinat puno ng dominance. At bakit? Nakipagmatigasan ako. Basta, huwag mo na lang suotin. Sigaw niya sa akin dahilan para saglit kaming lingunin ni Clarence. Sa gulat ko'y naitago kong kamay kung may singsing. Ayoko makita kitang suot yan sa harap ng maraming tao. Huwag kang magpapansin sa iba. Hindi ko maintindihan ng babala niya. Hindi ako nakagalaw dahil sa biglang galit niya. Parang gusto ko na lang maiyak pero pinigilan ko. Hanggang sa makarating kami sa isang recreation center. Nagtaka ako. Ito ba yung sinasabi nilang bagong project? Nakapatong isa kong kamay sa daliri ko para itago ang singsing habang nakasunod kila Benedicto. Para kung kuting na nakasunod lang sa dalawa. Paminsan-minsan ko lang nahuhuli si Clarence na tumitingin sa akin pero dahil activated ng nonchalant Clarence, wala akong magawa kung hindi tahimik na sumunod. Nagpalingalinga ako sa paligid. Mukhang tama ako. Ito ang bagong recreation center na bubuksan nila sa susunod na buwan. Malaki ito't maraming equipment. Sino kayang katatagpuin nila dito? At saan sila magbe-breakfast dito? Agad na sagot ang tanong ko ng isa. Sa sulok ay makita kong nakatayong babae. Nakasuot ng eleganting damit at sinalubong kagad ng halik sa kusing si Benedicto. Benedicto, darling. Napangiwi ako at kagad kong tinago. Ang swimmer na negosyante pala na pinag-uusapan nila noon na kasama nila ngayon. Sinama pa talaga ako. I'm sorry talaga kung nakansel ako meeting natin kahapon. Okay lang, Benedicto. May mga importante rin naman akong ginawa. Narinig ko nga nagkasakit ka. Pasensya na. Hindi ko na sana pinilit na subukan mong tubig sa pool noon. Muli ako napaismit sa narinig ko. Nakipaglampungan kasi siya, kaya nagkasakit. Bulong ko sa sarili. Biglang may tumikim na mapalingon ako'y nakatingin na silang lahat sa akin. Namula ko, naulinagan ba nila? Miss Sol, si Angelina Montenegro pala. Sinama ko siya dahil siyang magtitest ng tubig sa pool, sabi ni Benedicto. Nalaki ang mga matakot na patingin kay Benedicto. Bigla rin niya sabi si Clarence. Doon na napaliwanag kung bakit ako'y sinama. Kunwaring napatakip ng bibig sa tinawag niyang Miss Hall. Tinignan ako mula ulo hanggang paa. Pero hindi siya pwedeng lumangoy ng ganyan ang suot. Mabilis ako napatango-tango, buti na lang. Pero kung ipipilit mo, pwede ko siyang ipahiramin ng swimsuit. Mukhang magkasing size lang kami ng katawan. Parang gusto kong pumutok ng ugat ko sa ulo dahil siya inis at galit. Akala ko makakatakas na ako pero hindi pala. Mag-breakfast na muna tayo. Nag-prepare ako ng breakfast. Gusto ko ng coffee shop na matry natin ng iba't ibang tinapay at kape nila. Iginiya niya kami pero hindi ako tumindig sa kinatatayuan ko. Kaya muli silang lumingon sa akin. Hindi ako nagpatinag kahit sana kamamatay na titig ni Benedicto. Sa sobrang inis ko sa kanya, ayaw ko sundin.
Pwede bang subukan na lang natin agad? Wala ko sa mood na kumain. Tapusin na natin para makaalis na rin ako, matigas kong sabi. Nagulantang ang babae at si Clarence. Nagdilim naman lalong mukha ni Benedicto. Parang gusto niya na akong ipitin ng patiwarik. Biglang tawa ang babae kasama nila. Lumapit siya sa akin. Kung ganun ang sinasabi mo, Miss Montenegro, sabi niya tinila ako papunta sa changing room. Hindi na bago sa akin ang pagsusuot ng swimwear. Curvy ang katawan ko kaya kahit na anong style ay maganda sa akin. Pero pinili ko pa rin ang one piece na isuot. Kung pwede lang shorts, gagawin ko. Lumabas kami ng changing area. Naglakad ako nang hindi pinapansin si Benedicto. Nakaabang kasi sila sa labas ng changing room at naghihintay. Naka-robe naman ako pero nilalambing ang pakiramdam ko. Ano pa kaya kapag nakalubog na ako sa tubig? Napakawalang hiya talaga ni Benedicto para ipagawa sa akin to. In-instruct ako ni Miss Glenda Hill sa gagawin. Sa unang lubog ko pa lang ay para na ako nagyayelo. Gininaw agad ako pero syempre hindi ko pinakita sa kanila yon. Ayokong bigyan ng satisfaction sa Benedicto. Alam kong sinasadya niya talaga ito. Kumustang tubig? Tanong ni Miss Glenda sa akin. Medyo malamig po, sagot ko. May pinindot siya. Kaya pala pwedeng i-warm up ang pool. Gusto nilang i-test. Medyo matagal ako sa tubig. Sinamahan pa ako ni Miss Glenda na subukan ng waves. Pero kita ko sa kanyang gusto niya lang i-flex ang katawan kay Benedicto. Nang paahon na kami, ay nalalayan ni Benedicto si Miss Glenda. Hinihintay ko siyang iahon din ako pero hindi niya man lang ako nilingon. Nagkasabay silang naglakad palayo ni Miss Hale. Okay ka lang? Inabot sa akin ni Clarence ang kamay niya. Napansin niyang masamang titig ko sa dalawa. Pero alam kong wala rin naman siyang magagawa. Tinulungan ako ni Clarence na makaahon. Siya na rin ang naglagay ng tuwalya sa likod ko. Salamat Clarence, sabi ko. Magbibihis na ako. Mag-isang nagtungo ako sa changing room para magbihis. Nilalamig ang pakiramdam ko pero hindi pa rin ako nagpahalata nang puntahan ko sila para magpaalam. Mauna na ako, sabi ko habang matalim na nakatingin kay Benedicto. Sarap na sarap siya sa paghigop ng kape. Sana mabilaukan siya. Ihatid na kita, Miss Montenegro, sabi ni Clarence. Tatayo na sana na magsalita ako. Huwag na po, Mr. Torres. Kaya ko mag-taxi papunta sa opisina. Salamat, sabi ko. Nanginig ang mga labi ko dahil inasahan ko na kahit papano ay pipigilan niya ako. Pero hindi niya ako binalingan ng tingin. Nakatutok siya sa kinakain niya. Minura ko siya ng paulit-ulit sa isip ko. Sarap na sarap siya sa pag-almusal habang nag-alab naman ang kalooban ko sa galit. Sana talaga mabilaukan siya hanggang sa hindi na makahinga. Tumalikod ako bago pa man tumulong mga luha ko sa harap nila. Walang lingon likod ako umalis. Nalunod sa sakit ng puso ko. Malapit na ako sa entrance nang mahipo kong mga daliri ko. Napatigil ako at nalaki ang mga mata ko nang makitang wala nang singsing sa daliri ko. Kinabahan ako at napalingon likod. Hinanap ko sa paligid dahil baka nahulog lang sa pagmamadali ko, pati sa damit at bago hinalugog ko. Para akong baliw na nagbabody search sa sarili ko. Pero wala talaga. Naiyak na ako habang naghahanap dahil mahalaga yon. Biglang minaalala ko. Sa pool, doon siguro nahulog. Naalala ko hindi ko pala natanggal kanina dahil sobrang inis na inis ako kay Benedicto. Hindi ko siguro napansin na nahulog habang nakalublob ako sa tubig. Tama, malamang doon nahulog. Mabilis akong bumalik at agad tinungo ang pool at kahit nakapang-opisina pa ako, ay sumungulit ako sa tubig. Pilit kong hinanap ang singsing, makailang beses akong sumisid para hanapin yon. Sumasabay ng mga luha ko sa tubig. Wala rin ang singsing, hindi ko makita. Ngunit hindi ako tumigil. Kahit napakaramdam ko'y bumibigat ng katawan ko sa kakasisid. Anong ginagawa niya dyan? Narinig ko may nagsalita. Mabilis ko inahon ang ulo ko sa tubig upang nakasalubong ng mga mata ni Benedicto. Walang emosyon ang mga matang yon habang nakakita niya na akong nasa pool. Mabilis na lumapit sa kinaroonan ko sina Clarence at Miss Hall. Samantalang si Benedicto, nanatili sa kinatatayuan niya na parang walang pakialam. Iniiwas pa niyang tingin sa akin. Miss Montenegro, anong ginagawa mo? Tanong ni Clarence na may pag-alala sa boses. Hinahanap kong singsing ko. Sagot ko't muling sumisid. Kailangan ko yung mahanap. Hindi na dahil siya pangako ko sa pagmamahal ko. Gusto ko lang talagang ingatan ang singsing na yon. Dahil galing yun sa pagmamahalan ni Nanan at Papa Val. Clarence, let's go. May meeting pa ako in 20 minutes. Sigaw ni Benedicto. Susulong na rin sana si Clarence pero natigilan. Napakawalang puso niya. Hindi ko na talaga yata matutunaw ang katigasan ng puso niya. Gusto kong sumigaw at umiyak ng malakas. Pakiramdam ko, lumalim ang tubig sa pool dahil nahirapan na akong huminga. Bumibigat ng katawan ko. Siguro dahil na rin sa walang tigil kong pag-iyak. Kaya dumadami ang tubig, yun na lang naisip ko. Nakakatawa. Napakatanga ko talaga. Nagpatuloy ako sa pagsisid. May sinasabi sila pero hindi ko naririnig hanggang sa maramdaman kong biglang sakit sa ulo ko. Ngayon pa talaga umatake ang migraine ko.
Umaatake kapag stress at tensyonado ako. Para na akong puputok ang ulo. Nawawalan na ako ng hangin pero hindi ako umahon dahil na makita ko may kuminang sa gitna. Nalaki ang mga mata ko at pilit kong inaabot. Ito na ang singsing. Ang singsing ko. Pero halos mawalan na ako ng hininga. Biglang dumilim ang paningin ko. Splash! May lumusong din sa tubig. Naramdaman ko na lang na inaahaw ng katawan ko. Putang ina, sinusubukan mo bang patayin ang sarili mo dito? Galit na sigaw na lalaki na kayakap sa bewang ko. Laking dismaya ako nang makitang si Benedicto yon. Akala ko si Clarence. Mas okay pa sana kung si Clarence na lang. Wala pa akong utang na loob. Kung gusto mong mamatay, huwag dito. Nagdadala ka pa ng bad luck sa negosyo. Sigaw niya habang pilit ako iniahon. Nagpumiglas ako sa hawak niya pero wala na akong lakas. Bad luck pala ha. Tumigil ka. Kung mabitawan kita, hayaan ko na talaga na malunod ka. Bahala ka. Sige, hayaan mo na ako. Hamon ko sa kanya. Hayaan mo na akong mamatay. Sumabog na naman ang luha ko. Kung yun ang gusto mo, hayaan mo na akong mamatay. Yun naman talagang gusto mo. Hayaan mo na akong mamatay, Benedicto, para hindi mo na ako masasaktan ng ganito. Nagdilim ang mukha niya. Mas sumigpit ang yakap niya sa bewang ko habang lumalangoy papunta sa gilid ng pool kung saan nakabantay si Clarence. Nagpumiglas ako pero lalo niya lang akong niyakap. Walang hirap niya akong inihaon. Dumating din si Miss Hall dalang tuwalya. Nakaupo ako sa taas ng gilid ng pool. Hindi ko alam kung sino naglagay ng tuwalya sa likod ko. Wala akong pakialam. Wala sa sariling tumayo ako. Tumutulo ng tubig mula sa bandang damit ko na maglakad ako papunta sa mga gamit ko. Pinulot ko yun pati ang sapatos at umalis. Tinatawag nila ako pero hindi ko sila pinapansin. Ayaw kong tingnan sila. Ayaw kong kausapin sila. Ang gusto ko lang ay makalaya sa kanila. Lalo na kay Benedicto. Hindi ko na alam kung paano ako nakarating sa opisina kahit na nanghihina. Pakaramdam ko paano na ako ng ulirat habang nasa taxi. Huminga ako ng paumanhin sa driver dahil nabasang upuan niya. Nagbayad na lang ako ng sobra. Para akong basang sisiw na pinagtinginan ng lahat. Basang-basa pa ako, tumutulo pa rin ang tubig mula sa katawan ko. Bawat madaanan ko'y nababasa. Angelina, ano nangyari sa'yo? Tanong ng mga kasama ko nang makita ko. Hindi ko sila sinagot. Wala akong lakas para sumagot. Pumunta ako sa cubicle ko at nilabas ang isang bag doon. Palagi ako may dalang extra clothes. Walang imik din ako nagpunta sa ladies room para magbihis. Hindi ko maramdaman ang sarili ko habang nagbibihis ay napapahagulol ako ulit. Demonyo si Benedicto. Nagmala ko ng isang demonyo. Yun po mas nakakaiyak. Minahal ko isang taong mas gustong saktan ako. Ang tanga ko dahil siya lang ang minahal ko. Hey Angelina, okay ka lang talaga? Narinig kong tawag sa akin ni Katrina. Sumunod pala siya sa akin sa loob ng ladies room. Ano bang nangyari? Gusto ko sabihin sa kanyang lahat pero nagpigil ako. Pinigilan ko rin ang sariling mapahagulhol kahit na alam kong narinig niya na kaninang pag-iyak ko. Nagtagal ako sa loob ng cubicle dahil gusto kong kalmado na kapag lumabas. Nakapagbihis na ako at ang basang damit ay sinuksok ko sa plastic. Pagkatapos kumalma ay lumabas na ako at walang imik na bumalik sa trabaho. Walang nangahas na magtanong pa o kausapin ako. Yun din naman ang gusto ko. Ayaw ko magsalita dahil siguradong iiyak lang ako ulit sa awa sa sarili ko. Hapon at nagsiuwian ng mga kasama ko pero heto ako na natili pa rin sa cubicle ko. Hindi ko magawang tumayo. Inaapoy na ako ng lagnat. Ayaw ko namang mag-alalang mga kasama ko kaya wala akong sinabi. Angelina, mauna na ako ha? Paalam ni Katrina. Sige, tipid kong sagot. Pilit ko nilagyan ng energy ang boses ko. Nang wala na sila tumayo ako para akong lumutang. Bigla-bigla na lang ng labong mga mata ko. Kailangan kong pumunta sa washroom. Nang nandun na ay naghilamos ako ng malamig na tubig. Baka sakaling may bisa ng init at pamumula ng mukha ko. Huminga ko ng malalim na medyo okay na naglakad na ako para umalis. Pero biglang umikot ang paligid ko. Nakarinig na lang ako ng pagbagsak. Gusto kong humakbang pero parang bumaligtad ang mundo ko. Dahil sa sobrang sama ng pakiramdam ay naipikit ko na lang ang mga mata ko. Hinayaan ko na lang na lamunin ako ng dilim.